Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin para to sa mga no contact situation. Yung tanong natin, ano ba yung nararamdaman ng person mo ngayong June? Lalo-lalo na kapag nakikita ka niya na nagtatagumpay. Okay, so ano ba yung nararamdaman ng tao na to kapag nakikita niya o nalalaman niya na ikaw ay nagtatagumpay? So, tingnan natin kung ano ba yung nafe-feel niya para sa'yo. So, be open-minded. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So, start na tayo, no? Isa pang balasa para mainam. So, dito, no, meron ako nakikitang Scorpio, Pisces, Cancer, merong Aries, Leo, Sagittarius. So, marami ditong arcana. Okay? So, meron din ako nakita dito na Virgo, Taurus, and Capricorn. Meron din Gemini, Aquarius, and Libra. Halos lahat naman nandito. Okay. Iba sa inyo, pwedeng meron kang kadiling na Earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus. Malakas din yung Earth sign, Aries, Leo, Sagittarius, pero malakas si Aries. So, meron din akong nakikita mga ilan-ilan, Gemini, Aquarius, and Libra, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan, so start na tayo. So, dito, no, ano ba yung nararamdaman niya, no? Kapag nakikita ka niya matagumpay, lumabas si Page of Cups and New Moon. So, ibig sabihin, ano? Itong person mo, maaring ito'y nahihirapan din, ano, sa sitwasyon ninyong dalawa. Nahihirapan siya kasi hindi niya mapahayag yung kanyang tunay na emosyon sa'yo. Kumbaga, meron din tong halong pagtataka, may halo din tong insecurity, or pagiging awkward sa kanyang nararamdaman dito. Okay? So, lumalabas din dito sa New Moon, reverse, at itong si Eight of Wands upright. So, lumalabas, meron tong mga bagay na hindi pa lubos na nakikita, okay? Or pwede rin hindi niya lubos na maunawaan tungkol sa bagong direksyon na nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, posible pakaramdam ng tao na to na huli na siya, lalo-lalo na sa pagbabago na nangyayari sa'yo, ganon. So, lumalabas din dito, sa kabilang banda ng ganon yung pakaramdam, na-inspired naman siya dito sa'yo sa Eight of Wands. Kasi nakikita niya na nakakamit mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, na-achieve mo yung mga bagay na yon, okay? So, nagigising siya para ba siyang nagising sa kanyang motibasyon, okay? Para ba nagkakaroon siya ng motivation dahil din sa'yo. So, very interesting siya, okay? Kasi merong nakikita sa yung progreso. So, para ba siyang yung tipong natitrigger siya na kailangan din niyang magkaroon din ng progress sa kanyang sarili dito, okay? So, lumalabas Emperor, reverse. So, nakikitaan ko dito, maaring itong tao mo, itong person mo, ayan. Nakakaramdam siya ng pagkawala ng control sa sitwasyon. Posible rin natamaan din yung ego ng tao na to, lalo-lalo na kapag ikaw ay nakikita niya na nagiging kang mas matatag at alam mo yun, independent ka kasi, okay? So, lumalabas din dito, Six of Cups at Two of Pentacles, reverse. Upright, sorry. Sa totoo lang, napapaisip siya tungkol sa'yo. Lalong-lalo na sa nakaraan ninyo.
Pero kahit napapaisip siya dito, alam niya dito na hindi ka na katulad ng dati. Kaya dito, no, hindi maiwasang na malungkot ito. Hindi maiwasang na nanghihinayang rin ito. Lalo-lalo na sa connection nyo o anumang konektado sa'yo, okay? Kumbaga, lumipas yung pagkakataon niya rito, okay? At doon pumapasok yung panghihinayang. So, lumalabas din dito, no, Two of Pentacles. Kahit ganun dito nangyayari sa Six of Cups dito, no, itong tao na to, sinusubukan naman niyang balansehin yung kanyang emosyon habang pinapanood yung pag-unlad mo, okay? Kumbaga, no, may halo kasi siyang paghanga sa'yo. Hindi maiwasan yun. Lalo na sa konting panahon, bigla ka nag-improve, bigla kang umayos, biglang nagkaroon ng direction ng buhay mo. Sinong hindi hahanga, ano? Kung nakikita ka niya talagang lagapak before, tapos bigla kang boom, bigla kang ang ganda-ganda na nangyayari sa'yo. So, talagang walang, yung bang tipo na hindi talaga mapipigilan na hahangaan ka talaga ng tao na to. Okay? So, may halo ka talaga tong paghanga at nakikita niya kasi yung pag-adjust mo sa sitwasyon mo. Okay? So, dito, ano, the sun reverse and the full moon. Ito yung kumbaga, itong tao na to, kahit nakikita ka niya na nagtatagumpay, hindi naman siya bitter. Ito lang yung nakikita ko. Yung iba hindi naman halos lahat, hindi siya bitter. Kumbaga, siya kasi yung klase ng tao na kahit kayo ay nagkaroon ng hiwalayan, umahanap at umahanap to ng yung bang positive lang. Hindi siya nagiging negative about sa'yo. Okay? So, nakikita ko dito, masaya siya para sa'yo sa achievement na nare-receive mo. Okay? Pero kahit ganun, hindi naman din maiwasan na nakakaramdam din to ng insecure. Pero hindi yung sobrang insecure, nagagawa talaga ng masama. Kunting insecure, ganun. Kasi nanghihinayang siya. Doon pumapasok yung insecure kasi nanghihinayang siya. Yung bang tipo na sana kasama siya sa paglago mo, ganun. Kaya lang dahil meron sa inyong separation, so doon pumapasok yung konting insecure, okay? Panghihinayang lang kasi nawala ka sa buhay niya. Hindi niya kasi lubos na ma-enjoy yung kanyang nararamdaman dahil sa mga personal niyang pinagdadaanan, okay? Pero masaya siya para sa'yo. So, dito, lumabas ang full moon. Marami kasi siyang emosyon dito. Hindi niya ba mailabas yung kanyang nararamdaman, Hindi niya mailabas yung kanyang realization about sa'yo. Hindi pa siya, may time na hindi pa niya matanggap dito, okay, na hanggang ganito pa lang siya ngayon. Tapos ikaw nagtatagumpay ka na. So, dito, tahimik lang tong nag-observe. Kung ramdam mo naman din, kung meron kang feel na ini-stalk ka ng person mo, so, tama yung kutob mo. Kasi dito, lumalabas na meron ditong nag-i-stalk sa'yo, ino-obserbahan ka, kung ano ba yung nangyayari sa'yo. Malakas yung pakaramdam niya na may mas malalim pang ibig sabihin ang mga pagbabago sa buhay mo. Okay? Meron pang lalim kung bakit nagkakaroon ka ng pagbabago. Okay? So, dito, Four of Wands. Itong taong ito, nakakaramdam siya ng distansya sa'yo or kawalan ng connection, Maring iniisip niya na hindi siya bahagi ng mga tagumpay na ipinagdidiriwang mo, okay? Kumbaga, siya ngayon na napapaisip tong tao na to na wala na, hindi na ako bahagi para sa'yo, okay? Malayo ka na talaga. Ang layo na ng agwat natin dalawa. Mga ganun, So, dito, Ten of Swords and Nine of Wands. Itong dalawang to. So, dito, ito yung pinakamabigat na card, si Ten of Swords. Bakit? Kasi, dito pumapasok yung matinding realization. Yung sakit na nararamdaman niya tungkol sa'yo, okay? Tungkol sa mga pagbabago na nangyayari sa sitwasyon mo. Masakit yun para din sa kanya. Kasi,
habang tumatagal, iba na yung tinatahak mo. Habang tumatagal, hindi ka niya na mapanghawakan. So, dito, umaasam-asam rin tong tao na to, okay, na sana may chance pa. Pero lumalabas si Nine of Wands, ano, kahit ba nasasaktan tong tao na to, kahit siya nahihirapan, nananatili naman siyang alerto, okay? Kumbaga, nakatingin lang to sa mga nangyayari. So, hindi pa siya lubos na sumusuko sa kanyang mga iniisip at damdamin pa rin sa'yo, okay? Kumbaga, meron pa rin siyang konting hope. Ayan. Wheel of Fortune and the Knight of Cups. Excuse me. So, dito, ano, yung iba sa inyo, ha, nakikita ka niya na parang pabor sa'yo ang tadhana o pabor sa'yo ang takbo ng kapalaran ngayon. Maring iniisip ng tao na to na ikaw nasa magandang yugto ka na ng buhay mo. Okay? Pero nirerespeto ng tao na to yung tiyaga mo, yung sipag mo. Nakikita niya na hindi ka basta swerte lang yung mga tagumpay mo. Okay? Nakikita niya to na pinaghirapan mo talaga kung ano man yung na-achieve mo ngayon. Okay? So, dito, no, lumabas si 8 of Pentacles at itong si 8 of Knight of Pentacles, 8 of Pentacles reverse. Yung sinabi ko kanina, no, nirerespeto ka niya talaga. Nakikita niya talaga yung tagumpay mo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no. Maring itong tao na to, may time siyang napapaisip sa sarili niyang kakulangan. Para bang naihahambing niya din yung sarili niya sa'yo. Okay? Kumbaga, no, may mga bagay na hindi niya nabigyan ng sapat na effort eh. Kaya dito pumapasok yung self-comparison, okay? Pero ganun pa man, ano, ngayon niya nakikita yung ano mo, yung halaga mo. Okay? Masaya naman tong tao na to para sa'yo. Kumbaga, humahanga to. Pero kasabay ng paghanga, andun din yung tahimik na panghihinayang. Kasi tinamaan mo yung ego ng taong ito. Nakita ka niya na nagtatagumpay bilang bunga ng iyong mga pagsisikap, bunga ng magandang pagbabago sa buhay mo, kita niya yon. Ngunit habang humahanga siya, no, lumalabas dito na may bahagi rin sa sarili niya na nakakaramdam to ng lungkot, okay? Di maiwasan yun dito. Nawawala yun. Kumbaga nakakaramdam siya ng lungkot, pagkawala at pag-iisip na baka hindi na siya kasama sa mga bagong kabanata, okay, ng buhay mo. Ang damdaming ito'y tila, yung bang hindi man lantaran, ano, pero ipinapakita dito na mas pinipili niyang itago o pagmasdan ka ng tahimik, okay? Kumbaga, tinatago niya yung nararamdaman niya. Ayun. Kahit ito'y nakatuon sa'yo sa malayo, ano. Ayun. Ito lang yung nakikita ko sa person mo. Kumbaga, andun pa rin yung paghanga niya sa'yo. Hindi naman nawawala yun. Yun yung masakit para sa kanya dito, ano. Yung tipo na naihahambing niya yung sarili niya sa'yo. Okay? Kung halimbawa, ikaw nagtatagumpay tapos siya hindi. Ayun. Doon talaga papasok yung panghihinayang. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.